Paano po kung mahina ka sa English? Hello, G viewers! Welcome here in my channel. This is Jayan Villaluna, your friendly Pinay. So don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. So without further ado, let's go and watch this. So in today's video, ayun na nga, sasagutin natin ang tanong ni Mark Anthony, paano po daw kung mahina ka mag-English? So actually, hindi po talaga siya problema if mahina kayo mag-English kasi yung mga taga-Hong Kong is hindi din po sila marunong mag-English. Lalo na po pag napunta kayo sa pamilya na merong grandma or grandpa, bibihira lang po yung nag-English. Yung mga anak lang nila na nakapag-aral ng college. Pero most of the time, yung mga anak nila na nagka-college na yan is hindi din ganon sila kagaling sa English. Kaya it's okay lang po. Basta marunong kayo mag-body language. Yun yung pinaka-importante is yung body language lang. Kasi kahit ako hindi naman ako magaling talaga mag-English. Pero ang ginawa ko kasi, advantage ko lang is pinag-aralan ko po talaga yung language nila. Kung paano sila magsalita, kung paano nila i-describe ang bagay. Mga basic po ay pinag-aralan ko talaga. Example, yung mga spoon and fork, yung mga bowl, yung mga plato. So, pinag-aralan ko po yan kung paano sila bigkasin. Kaya naman, sa 4 years ko po sa Hong Kong is, unti-unti po ako nakarelate sa kanila. Kaya, yun po yung maganda pag pinag-aaralan natin yung language nila. Kasi mas matutuwa sila pag pinag-aaralan natin yung Cantonese kaysa sa English. Kasi, minsan request kasi yun ng mga grandma na mas better na marunong yung chacha nila or yung helper nila na mag-Cantonese kaysa sa English. Kasi hindi sila minsan nakaka-relate or kahit anong sabihin nila, hindi kayo magkakaintindihan. Kasi nga, kahit English pa yan, hindi nga sila kasi nakapag-aral. So, most of them is, ang alam lang is good morning, di ba? Yung 1, 2, 3, 4, 5, yun lang yung mga alam nila. Pero, yung sentence talaga na sasabihin nila, hindi. Minsan nga, yung thank you nila, ganon. So, word by word lang, hindi kumpleto yung sentence. Kaya, it's okay kung hindi ka marunong mag-English. Kung mahina ka mag-English, basta marunong kang mag-absorb and marunong ka makisama or makicommunicate sa iyong mga employer, yun po yung pinaka-importante sa lahat. Kaya, mahina ka man sa English o hindi, it's okay. Kaya don't worry. And so kung nagustuhan nyo yung video na to and marami pa kayong katanungan, huwag nyo kalimutang mag-comment dyan sa comment section and i-share nyo to sa mga friends nyo na gustong mag-apply sa Hong Kong para magkaroon din sila ng idea about sa mga videos na ginagawa ko. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. So once again, this is Jayan, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye!